Ikawalong kabanata. Si Kristo ang ating punong pari. Ito ang ibig kong sabihin. Mayroon na tayo ngayong punong pari na nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasang Diyos sa langit. Naglilingkod siya bilang punong pari sa pinakabanal na lugar na hindi tao ang gumawa, kundi ang Panginoon mismo. Ang bawat punong pari ay itinalagang mag-alay ng mga handog at kaloob. Kaya kailangan na maihandog din ang punong pari natin. Kung nandito pa siya sa lupa, hindi siya maaaring maging pari dahil mayroon ng mga paring nag-aalay ng mga handog ayon sa kautusan. Ang pag-aalay na ginagawa nila ay anino lang ng mga bagay na nangyayari roon sa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang toldang sambahan, mahigpit siyang pinagbilinan ng Diyos. Kailangang sundin mo ang planong ipinakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit higit na dakila ang mga gawain ni Jesus bilang punong pari, kaysa sa mga gawain ng mga pari, dahil siya ang tagapamagitan ng isang kasunduang higit na mabuti kaysa sa nauna, at nakasalalay ito sa mas mabubuting pangako ng Diyos. Kung walang kakulangan ang unang kasunduan, hindi na sana kailangan pang palitan. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng mga taong sumusunod sa unang kasunduan. Kaya sinabi niya, "Darating ang panahon na gagawa ako ng bagong kasunduan sa mga taga-Israel at taga-Huda. Hindi ito katulad ng kasunduang ginawa ko sa mga ninuno nila noong akayin ko sila palabas sa Ehipto. Hindi nila sinunod ang unang kasunduang ibinigay ko sa kanila, kaya pinabayaan ko sila." Sinabi pa ng Panginoon, "Ito ang bagong kasunduan na gagawin ko sa mga mamamayan ng Israel pagdating ng araw na iyon. Itatanim ko sa isipan nila ang mga utos ko, at isusulat ko ang mga ito sa mga puso nila. Ako ang magiging Diyos nila, at sila naman ang magiging bayan ko. Hindi na nila kailangan pang turuan ang mga kababayan o kapatid nila na kilalanin ang Panginoon, sapagkat kikilalanin nila akong lahat, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko ang kasamaan nila at lilimutin ko na ang mga kasalanan nila." Nang sabihin ng Diyos na may bago ng kasunduan, malinaw na pinawalang bisa na niya ang nauna, at ang anumang wala ng bisa at luma na ay mawawala na lamang.